Pagbati po mga kababayan, ibinunyag po ni Mike Defensor na 2 beses na daw po silang ni-raid ng BJMP sa kanilang detention cell, mga kababayan. Ito panoorin natin yung report mula po sa Net25 News and Information. Pinunyag ni dating Congressman Mike Defensor na 2 beses nang ni-raid ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kanilang detention cell sa New Quezon City Jail sa Payatas. Depensa ng BJMP, isang Greyhound operation ang kanilang ginawa para maiwasan ang posibleng pagpasok ng mga kontrabando. Si TJ Mendoza sa detalye. Dismayado si dating Congressman Mike Defensor na tila hindi ito payagan ng ilang BJMP personnel na magsalita sa media. Halos magkatensyon pa nga kanina sa Sandigan Bayan. Nangyari yan pagkatapos ng pre-trial sa kasong plunder at paglabag sa PD46 na kinahaharap nila kasama si Senator Rodante Marcoleta at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sumano'y undisclosed 75 million pesos campaign donations. Tinanong ng Net25 News ang Bureau of Jail and Penology o ang BJMP sa alegasyon ni Defensor ukol sa raid. Sagot ng BJMP, Greyhound operation lang ang ginawa nila o yung random na pagche-check sa mga selda para iwas kontrabando. Sinusunod din daw ng BJMP ang mga protocol para sa media. Sa kanilang rules kasi, makakapagsalita lang ang isang persons deprived of liberty o yung PDL sa media kung may permiso sa korte o otorisasyon mula sa BJMP. Samantala sa September 3 na nakatakda sa Sandigan Bayan 3rd Division ang bail hearing nila Defensor, Viray, Espiritu at ni Senator Marcoleta. Ayon sa Anti-Graft Court, 8 testigo ang hihaharap ng prosekusyon laban sa mga akusado. Sa Lunes, August 17 naman isusumit na ng prosekusyon ang lista ng kanilang testigo maging ang schedule ng kanilang pagharap sa Sandigan Bayan. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Mga kababayan, ang tanong po dito, bakit nire-raid ang mga detention cell? Ang ano po kasi dito mga kababayan, ang term na ginamit, nire-raid. Pag ni-raid po kasi ang detention cell, mga kababayan, isa lang ang ibig sabihin yan eh. Malamang, sa malamang, mayroon pong mga pumapasok na mga kontrabando o kaya mga illegal at bawal na ipasok sa mga kulungan, mga kababayan. Eh dito po kasi ang banggit po kasi ay 2 beses na ni-raid. So ano po ang rason? Bakit po nila ginagawa ito? Eh doon pa man din sa detention cell kung saan nakalagak itong si Congressman o dating Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta, pati pa yung 2 nilang kasama, mga kababayan. Ito kaya ay ginagawa po nila sa lahat ng selda kung saan po sila nakakulong o doon lamang sa selda kung saan nakakulong itong 4 na ito, mga kababayan. Eh medyo ano po ito? Medyo nakaka-alarma po itong balitang ito, mga kababayan. Eh baka may mga ginagawa po, hindi naman natin pinagbibintangan ng BJMP, mga kababayan. Eh pero baka may mga hindi natin alam, baka may nagtatanim po dyan ng kung ano-ano para nang sa ganun ay ibibintang na naman, dagdag kaso na naman dito sa mga nakakulong na ito. At alam naman natin na itong mga nakakulong na ito, mga kababayan, mula kay Senator Rodante Marcoleta, kay dating Congressman Mike Defensor, at sa mga iba pa nilang kasama ay bumabatikos at sila po ay nakikipaglaban kontra korupsyon, lalong-lalo na po itong flood control scandal, mga kababayan. Eh alam naman natin na lahat po ng mga ipinakukulong ng mga sangkot, masasabi nating sangkot kasi ang ipinakukulong po nila yung mga tumitistigo. Hindi po mismo yung mga magnanakaw at mga sangkot sa flood control na pinapangalanan nitong mga whistleblower ang ikinukulong, mga kababayan.
Ang ikinukulong dito ay yung mga lumalaban at nagsusulong para malaman ng taong bayan ang katotohanan at magkaroon ng katarungan. Lalong-lalo na po itong pinakamalaking nakawang nangyari sa ating bansa. Nakakaalarma po ito, mga kababayan.